Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa mating padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Okay, balik tayo sa ating programa at syempre of course, pwede nyo i-click sa www.ustream.tv/channel/kakampi-online. And of course, balik tayo kay Chinoy. Kanina tinatanong ko, Chinoy, yung pag-celebrate natin ng Araw ng Undas sa mga Chino. So, paano nga ba? Sabi mo kanina, kailangan may 8 putahe. Pero pinaka-importante yung... May manok, may pork, at may fish dapat dyan. Wala nang manok. Sweet. Ay, sweet. Yung mga matatamis, ganyan. Wala naman. Mga biscuit, mga prutas, pwede rin, mga tofu. Gaano? Okay. Gaano ka-importante sa inyo ang undas? Kasi ang undas ay once a year. Pero sa Chinese, may ibang araw din ang All Saints Day. Kailan naman yun sa kanila? Anong panahon? April ata o March. April. Okay. April. Every 4. March, April. Mga ganyan. Every 4 sa Chinese calendar. So, nasa-celebrate din kayo nun? 1 month ang celebration. Sa buwan? Anong ginagawa nyo doon? Hindi. 10 day before, 10 day after. Anong ginagawa nyo nun? Ganun din? Ganito rin? So, mga kandila rin siguro, ano? So, sa isang taon, 3 beses. Sa isang taon, 3 beses dahil March, April. May mga Ghostman. 1 month yan. So sa buong mula January hanggang December, ano ang ghost month to nyo? August? Hindi, August. August, oo. Ikaw nagsabi sa akin nun eh. Oo. So, ano ba pinakamaswerteng buwan? Sa Gregorian calendar, January. January. Okay. So, January. Ano pa? Wala na ay mga burr month like September, October. December, maraming December. Kasal. Asal naman ng December. Tinitignan ng mga... So, kasi sa atin, sa Pilipino naman, mga Pinoy, pag burr month, yan na yung time na... December. Hindi, yan na yung time na darating na yung Kapaskuhan. Calendar na January na yan sa Chinese. Iba, oo. So ngayon, ano ang panahon? Ano ang sa susunod, sa 2017, kailan ang New Year's Day? Hindi pa natin nakita. Hindi mo nakita? For the coming. Okay, so sige.
tingnan natin, Allen, mag-ano tayo ng ating mga news. Next. Okay, si Pacman. Pacman, binati ni Digong. Pacman na yan. Mayaman na. Tingnan mo ako. Binati ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Manny Pacquiao dahil sa panalo nito kahapon laban kay Jesse Vargas. At tanghali bagong bagong WBO welterweight champion. Yan, diba? So nakita natin yung laro kahapon and congratulations to Senator Pacman. Diba? Sinuwerte rin siya. Ano? May bagong technique si Pacman. Anong bagong technique niya? Ay medyo parang yuko siya kasi matangkad sa kanya si Vargas, no? So ibig sabihin napatunayan lang na sa laro determinado kang manalo, wala sa edad. Yan. Pero malakas, ha? Sino malakas? Oo nga. Okay, kanina bilanggit ko rin, sabi sa halip na itapon, dapat ipamigay ang mga tirang pagkain sa mga charitable institution. Oo nga naman, maaaring pakinabangan pa buhat sa mga food establishmento, yung mga food establishment, di ba? Minsan kasi, halimbawa, sinasabi ng yung mga nasa, hindi lang yon, pati yung mga restaurants, di ba? Pwede naman nila ibigay dun sa mga nila yun eh. Doon sa mga, hindi lang, sa mga waiter, di ba? Yun. Pero mostly mga restaurant, libre pakain ng mga waiter. So, doon sa iba, oo, di ba? Libre pakain. Pero ito, nababahala tayo dito. Aminado ang Malacanang na naguguluhan sila sa pagkamatay ni Albuera Mayor Orlando Espinosa. Sa umanin ng laban sa mga otoridad ng isilbi nito, ang arrest warrant sa selda nito ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Okay, anong tingin mo dito? Malalim ba? Malalim, imbestigahan ba yan? Malalim, pero nakakalungkot din, ano? Pero diba? Nakakataka, bakit nawala yung CCTV? Oo. At sinasabi pa rin ni Secretary Andanar, marami ang ibinulgar ni Mayor Espinosa na sangkot sa illegal drug trade. Kaya malaking tulong sana ang alkalde sa effort ng gobyerno upang maparusahan ang mga ito. Pero di ba naibigay na naisabit na nga yung papers na yun eh. Siyempre, nakatakot di ba masabit, kaya at sana nga ay lumabas ang katotohanan dito. Dahil nakakulong ka na, ay hindi ka pa rin pala sigurado sa loob, no? Di ba? Nakakadelikado. Di ba? So, medyo hindi natin... May nakabangga siya na mas mataas sa opisyalis. Mukhang ganun nga. At baka yun nga ay ano yun eh. Di ba? Alam mo na. Yun na. Alam mo na. Okay. So, sa panahon ngayon ay medyo magpapasko, Noy. Usually, ito yung kalakasan ng paninda. Tama? Oo. Ito yung time na kung saan ay busy ang lahat sa pagpasok ng yung mga nagtitinda, yung mga negosyante. Diba? Hindi, panawagan natin yung mga LGU. Kunting pakbigyan naman mga vendor, kawawa naman eh. So wala na ba talagang vendor doon sa Santa Cruz? Wala. Malinis nga nung nakaraan. Kaya nagre-request nga sila. Once a year lang naman. Para sa akin, once a year. Pero may limit. Huwag naman buong sako. Once a year sila kumita. Pero isang... makaraos na maganda Noche Buena. Ang isang di maganda ngayon, Chinoy, at siguro dapat ay, hindi ko na itanong to, pero mukha sa kapulisan din ito, sasabihin nila. Yung mga illegal parking, ang marami. Wala nga tinagtitinda, maluwag nga para sa mga vendor, parking pero naman. Ginawa namang parking. Yan. Pero anong tingin mo, ang Weather Bureau? Kung parking, walang problema. Basta magbayad sila. Pero hindi, parang binuunan nila yung karsada. Oo nga, so, ang nasasakop din talaga, mga barangay area. Barangay pa rin? Dapat pala inano natin sa kanya. Oo. Kasi, hindi mo pwede palagi asa sa mga traffic bureau, MMDA, konting talikod, iba na. O kasi ang nakikita natin, nung napunta kami sa Santa Cruz nitong Saturday. Oo. Itong Saturday, punta tayo sa dyan sa may Santa Cruz.
Pagbaba natin, talagang wala kang makikita ano. Kabi-kabi lang. Wala kang makikita na vendor. Walang vendor talaga. Dati, ano yan, naku, punong-puno yan kahit gabing-gabi. Lalo na yung simbahan, no? Wala ngayon. Pero ang problema ang nakita natin at ako'y nalulungkot pa rin dahil puno pa rin ang karsada. Bakit? Dahil doon sa mga nakaparking. Kasi nahinayang sila mahal bayad, di sa kalye na lang. So, Kaya ang nga. nakakinabang, yung mga walang ticket. Yun ang isang problema natin ngayon. Parada natin. Total, nandiyan na, di ba? Basta may resibo. Para at least nakita ang ating lungsod ng Maynila. So, hindi, Makuha sa Santo Usapan, di pagbayaran na lang. Hindi. Gagawa ng isi ng resibo ang mga barangay. hindi nga gano'n ang nangyayari. Oo nga. Hindi, iba yung ganyan nag-ano. na nangyari kung talagang hindi maayos mabuti. Ay, kaya di yung nangyari sa akin. Babayad na sila. Laki-lakihan na lang bayad. Hindi pa rin ako sangayon sa gano'n. So, ibig ko lang sana sabihin, dapat ilagay nila sa lugar yung mga magpa-park. Kung ako, isang magandang proyekto ngayon ay gumawa ng isang parking lot Puro talaga. area parking. Oo. Ganyan. Meron niya na ginawa dito sa, ano ba yung, hindi, dito mismo sa, ano din, sa bandang Binondo. Oh, maganda. Yung 168, Oo, maganda. remember? Oo. Umiikot talaga siya. Oo. Di ba? Sa taas. Hanggang itaas, umiikot yun ha. Ilalagay mo lang ganyan sa sakyan mo, iikot siya talaga. Hanggang sa taas. Di ba? Tingnan nga natin yun, Alin. Silipin mo nga yun kung nasaan yun. Sa bandang Binondo, yung 168, yung traffic nila doon. Hanapin mo, pilitin nyo. Kasi maganda yun, ipakita din natin sa ating mga kababayan. Ayun nga. O baka nandun sa bandang area na yon. Kasi nakita natin talaga na 4th floor, 5th floor. Ay, Tutuban, meron din eh. ang Tutuban. O di ba? Dito sa Santa Cruz, mukhang yung mga may-ari din ng mga yung mga establishmento yata ang may-ari ng mga sasakyan na yun di ba? Nagtayo ng mga bagong building. So yun, medyo hindi natin gusto yung mga ganong dito, even dito sa may Rasulaiman, di ba may isang restaurant, na Japanese restaurant, Chinese restaurant, Korean restaurant. Doon din yung paligid ng Rasulaiman na yan ay puro traffic. Yun siguro yung pwede nating i-report dito sa ating barangay bureau. Dahil diba, unang upo ni Presidente Mayor Erap Estrada nung nakaraan ay yung mga illegal parking. Diba? So wala naman na tayo sinabi na na sobrahin. Pero umpisa lang kasi sumunod hindi na. Tama? So siguro yun pwede natin sabihin kay Mr. Arsenio Lacson. Diba? Yan. At naniniwala ka ba na ligtas na tayo sa paglakad-lakad natin kahit saan? Mag-ingat. Nga ba rin? Okay, merong isa tayong nakita mula sa ating Facebook. May nagpadala sa atin ng isang picture na isang babae kagabi ang pinagbabaril at namatay. Dito lang yan sa may President Quirino Singalong. Diba? Oo, wala pang may kakilala. Hindi natin alam. Drugs. Yun. So, kanina namang umaga. Sabi sa ngayon, meron. Maybe last time, sabi siya sa mga drugs, baka naukulan, inunahan na lang siya. Anong pagkakaintindi mo? Paano? Baka maybe last time, user o pusher siya, baka masabit sa mga sumbong. Kaya inunahan na lang nila. Inunahan nung kaano niya? Baka magsumbong. Sino nga ba yung mga yon? Alam mo na, sino? Dati, simple, nakbagong buhay siya. Ngayon, natakot. Naniniwala ka sa tukhang-tukhang na yan? Parang lahat ng tinukhang ay nababanatan. Kaya maganda na... Pero bilang... Wala tayo pupuntahan, agahan natin uwi na lang. Paano kasi yung iba kasi nagtatrabaho, di ba, panggabi? Ingat lang. Ingat lang. So, kaya talaga super ingat talaga no? Oo nga. Okay, oo. Hindi mo napansin pag tuwing ngayon, especially ngayon, walang ganong tao na sakay. Sa karsada. Sige. Okay, at mula dito sa ating himpilan ay naisasa ng paalala. By the way, batiin natin ang National Bureau of Investigation anniversary next NBI? week. So, nandun ka din? May guest tayo. Hindi, may guest tayo.
pwede kang mag-interview na lang. Tawag na lang. Interview sa anti-fraud. Pwede tayo. Oo, yan. Okay. Siguro itawag mo dito. Kasi anniversary nila. Kailan? Next Monday. Next Monday. Papuntahin natin dito kung pwede. Mga taga-NBI? Okay. Sino? Si Eric Nuke. Okay. At saka siguro gusto natin yung mga barangay officers dyan sa may Binondo. Diba? Mga Chinese community, makausap din natin, Tinoy. Diba? Barangay Bureau. Hindi, yung mga, siyempre, si Barangay Bureau nandiyan sa office na. Pero yung mga negosyante na nandun sa kanilang mga gusto nating malaman. Mahirap mag-invite mga negosyante. Hindi, kakausapin lang na natin. Through through phone line na lang. Oo, hindi natin sila. Alam natin, busy-busy ang lahat ng mga tao ngayon dahil starting na ng kapaskuhan. So, pag ganyan mga panahon, busy-busy ang mga tao. Sana pa din na, hindi, tapos na program, sana. Hindi pa, mahaba pa. Hindi. Sige, eto pa isa 200,000 scholarship ibibigay sa TESDA upang tuluyan na mabago ang buhay ng mga kababayan nating naninirahan sa Mindanao. Mindanao pala ito ay maglalaan ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA ng 200,000 scholarship para sa mga skills training sa mga residente sa taong 2017. So sa Mindanao ito, ha. Yan ang sinasabi, ha. Ayon kay TESDA Director General Secretary Giling Jean Mamunjong. Sa pamamagitan ng scholarship na ito ay maaaring mabago ang buhay at pamumuhay ng mga kababayan nating naninirahan sa Mindanao. Higit sa lahat, ang mga residenteng naipit sa kaguluhan. Minsan nagtrabaho ka, nag-aral ka mabuti, wala kang mapasukang trabaho. Yun ang masakit doon, So, dapat habang pinag-aaral mo, dapat at the same time, magkakaroon sila ng negosyo talaga. Nasa'yo talaga ikaw ang papaikot. Kasi kung tapos mag-aaral, mamamasukan ka rin, ba't ka pa mag-aaral ng ganyan, di ba? So, medyo kakaiba. Okay, ano naman yan? Ano sinasabi dyan? Chris at Duterte, abangan November 11, 2016, 4:30 sa People's Television. Sino? Chris Aquino? Very good yan. Yan, sige, tingnan natin yan. Maganda yan. Okay, sige. Ano pa ba yung mga ibang mga nais mong batiin, Chinoy? Batiin natin ang basta i-follow up ko lang ang Philippine National Affairs kay General Leo Angelo Dutero. May invite tayo sa kanya for interview. Kaya okay. ang sulat. Hindi senior. Chief Superintendent. Okay. Nakamali tayo. Sige. Okay, Maguindanao Massacre Case, kailan daw matatapos? Ikaw. Sabi, Maguindanao Massacre Case, kailan matatapos? Ang tagal na nito. Yung mga maraming... Kasi medyo maganda ang pangmalakad ngayon. Kailan nga matatapos? Ma-improve na. Dahil sana. Wala na makikialam ang kaso ito. Dati may nakikialam ang kaso. Ito tinatanong lang dito, kailan daw matatapos? Mula, ang tagal na. Medyo maganda pangmalakad ni ating presidente. Mukhang may protection sa mga media na ngayon. Okay. Mukhang nagkakatotoo na ang sinabi ng isang abogado noon na abutin daw ng maraming taon bago madesisyonan ang Maguindanao Massacre Case. Matagal pa yan. Nako. Si Mario Joseph. Sige. So, with that, magpapaalam na tayo. Chinoy? Sa ngalan ang ating programa, Chinoy Public Service, kasama ko si Tay Nicodemus. Ang ating programa, Chinoy Public Service, tuwing Lunes, 11 to 12. Ikaw, sino babatiin mo? Okay, binabati natin ang lahat ng kakampi members at syempre sa iba't ibang mga rehiyon, no? Tsaka pasalamatan natin si Barangay Director Arsenio Lacson, binigay niya sa ating pakataon upang makapiling natin interview sa program natin. Okay. Well, thank you very much po sa lahat-lahat ng mga nanonood ngayong araw na ito. Muli po. Hindi. Pasalamat natin ang ating technician. Siyempre. Si Annalyn. Magpasalamat. Si Ami.
Fatima, tsaka si... Okay. Tinulong So, natin. Thank you very much. Nagpapaalam po kami sa inyo lahat at muli sa susunod na Lunes magkarinigan muli tayo at magkakitaan dito lamang sa ating www.ustream.tv/channel Kakampi online. Sunod-sunod mayroon tayong interview. Okay. Thank you very much.月亮代表我的心。